Binaha ang ilang lugar sa Southern Luzon at Visayas dahil sa habagat na hinihila ng bagyong may international name na Bebinka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Dalam. Abot tuhod na ang baha sa Pandan Antique dahil sa pabugso-bugsong ulan. Sa ibinahaging video ng netizen na ito kanina lang umaga, kahit hindi naman tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, pero dahil malakas, kaya binaha pa rin sa kanilang lugar. Ganyan din ang dinanas ng mga taga-Albay dahil abot na doon ang malawakang kaulapan ng habagat. Sa Camarines Sur, stranded ang mga motorista dahil inabot na ng baha ang mismong kalsada sa Del Gallego. Habang ang truck naman na ito sa Nara, Palawan, inanod na sa lakas ng pagragasa ng tubig baha. Ilan lang ang mga probinsyang yan ang sumasalo ngayon sa paglakas ng hanging habagat. Kasunod ng paghatak dito ng severe tropical storm Bebinka na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Possible actually yung heavy to intense rains now within the next 24 hours in parts of Mimaropa as well as Western Visayas. Tapos yung ilan pang bahagi po ng Southern Luzon, Visayas, and then Mindanao, meron din tayong asahang mga kalat-kalat na ulan and minsan malalakas pa rin po ito. Huling namataan ang sentro ng bagyong Bebinka mahigit 1,000 kilometro sa kalupaan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, sa tinatahak na direksyon ng bagyo, papasok ito sa PER ngayong hapon o gabi at papangala ng Ferdy. Pero dadaplis lang daw ito sa dulong kanto ng PER kaya walang nakikitang landfall scenario. Pero una na ring sinabi ng ahensya na kahit malayo sa lupa ang mata ng bagyo, magpapaulan pa rin ito dahil sa pinalakas na habagat at buntot o trough ng Bebinka. Ang daily forecast, susunod na 3 araw, meron tayong possible na 100 to 200 millimeters over Occidental Mindoro, Palawan, Antique. Tapos merong around 50 to 100 millimeters na forecast na daily rainfall within the next 3 days sa rest of Mimaropa, sa Bicol Region, rest of Visayas, and then Zamboanga Peninsula pa rin. Muli namang pinaalalahanan ng PAGASA ang publiko na maging handa sa susunod na linggo dahil mas lalo pang tumataas ang posibilidad ng bagong sama ng panahon na mabubuo sa loob ng PER next week. Based sa aming latest threat potential forecast, may possible na after nitong si bagyong magiging Ferdy ay merong mabubuo na panibagong weather disturbance sa loob ng PAR dito sa may Philippine Sea. Sa ngayon, pinaghahanda na rin ang mga residente ng Metro Manila. Asahan na raw kasi ang malalakas na bugso ng ulan sa Sabado at Linggo. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.